Hello Sir Dark. Ako po si Kathy. 18 years old. Taga Camba, Arayat, Pampanga. Since napakinggan ko po ang isa sa mga horror story mo, naengganyo din po akong ibahagi ang dark experience ko sa Cebu last 3 years. Taga Cebu po ang mami ko. Taga dito naman sa Pampanga ang daddy ko. Nag-iisang anak lang po nila ako. Hindi naman po sa pagmamayabang may kaya po ang pamilya namin dahil isang aircraft si daddy sa Canada. Si mami lang ang kasama ko sa bahay. Halos ginawa na po naming magkapit-bahay ang Cebu at Pampanga. Gusto din kasi namin madalas nadadalaw at nakakasama si Lola Mirna, ang mother ni mami. Tanging ang mga alagang hayop lang ang kasama ni Lola Mirna sa bahay. Maraming beses na rin po namin siyang pinilit na dito na lang manirahan sa Pampanga. Ngunit ayaw niyang pumayag dahil walang maiiwan at mamamahala sa lupain at mga alagang hayop doon. Year 2021. 15 years old ako noon nang magbakasyon kami ni mami ng 3 months sa Cebu kasama si Lola Mirna. Nung nabalot ng takot ang mga taga Cebu dahil sa misteryosong tunog na naririnig tuwing gabi. Isang tunog ng papadaong na barko. Sa bawat tutunog ito, isang masamang hudyat na may mamamatay. Madalas sa tabing patubig ito naririnig. Puro bahayan ang paligid ng patubig. Kaya't sa bawat tutunog ito dinig agad ng marami. May mahiwagang kwento-kwento din tungkol dito. Na may isang matandang lalaki ang nakasaksi na may isang magandang diwatang babae ang sumasakay sa misteryosong barko na bigla na lang lumilitaw sa patubig. Niligawan siya ng kapitan ng barko. Hanggang sa naging magkasintahan ito at niloko siya. Mula noon ay nagalit na ang diwata sa lahat. Halos isumpa ng diwata ang lahat ng nasa paligid niya. Mula noon, yun na ang naging dahilan kung bakit may dalang kamalasan ang misteryosong tunog ng barko. Talagang mahiwaga ang kwento tungkol dito. Meron pang isang residente sa Cebu ang nakasaksi sa pagdaan ng misteryosong barko sa patubig. Si Aling Leticia, isang kakanin vendor. Kwento niya pauwi na siya kibing-kibing ang bilao sa kanyang bewang. Gabi na din noon mag-aalas 7. Matumalang benta kaya pinilit niya itong elako sa kabilang baryo. Di bali na daw nagabihin siya. Ang mahalaga maubos ang kanyang mga paninda. Papauwi na noon si Aling Leticia sa paglalakad niya sa gilid ng patubig. Nang bigla na lang daw nagliwanag ang patubig. Namangha daw ito nang makita niya ang isang sobrang gandang barko na nababalot daw ng iba't ibang kulay ng ilaw. Halos matulala daw sa ganda si Aling Leticia. Marami na ang nakasaksi sa nasabing misteryosong barko. Ngunit sa kabila ng nakamamanghang imahe nito, isang kamalasan naman ang dala kada tutunog ito. May kasabihan nga ang mga taga Cebu na di baling magpakita ito ng maraming beses. Huwag lang itong tutunog dahil kamatayan ang kasunod nito. Isa na si Lolo Pedring, ang asawa ng kapatid ni Lola Mirna na si Lola Sitang. Ayon kay Lola Sitang matapos daw marinig ang 3 sunod na misteryosong tunog. Lumipas ang 2 araw bigla na lang inatake sa puso si Lolo Pedring at namatay. 3 linggo ang lumipas nung ako naman ang aktwal na makarinig ng nakakapangilabot na tunog ng barko. Mga bandang 6 p.m. Kasama ko ang aking kababata na si Jane. Tubong Cebu si Jane. Halos magkaedad lang kami. Buwan lang ang pagitan. Simula pagkabata kami na ang laging magkasama at magkalaro. Dito lang ako sa Pampanga umedad ng 18. Nakaupo ako sa bangkito habang naglalaban naman si Jane ng mga damit niya. Nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay ko sa Pampanga. Makalipas ang 1 oras natapos nang maglaba si Jane ng mga damit niya. Tinulungan ko na siyang magsampay. Sumigaw ang mama ni Jane na si Tita Beth. Kathy. Jane. Bilisan niyo dyan at gabi na. Kathy. Dito ka na maghapunan. Sige po tita, tapusin lang po namin isampay to. Sagot ko kay Tita Beth. Sa kalagitnaan ng pagsasampay namin ni Jane, nagtatawanan pa kami nang biglang tumunog ang nakakapangilabot na tunog ng barko. 3 beses namin itong narinig.
Nang matigilan kami ni Jane sa pagtawa at pagsasampay. Nagkatitigan kami at kinabahan sa misteryosong tunog. Ang masayang tawanan namin ni Jane ay napalitan ng takot kaya minabuti na naming tapusin agad ang pagsasampay para makapasok na ng bahay. Habang kumakain, hindi maiwasang mag-alala ng mama ni Jane dahil muli na naman umalingaw-ngaw ang tunog na kinatatakutang marinig ng sino mang residente doon. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam na ako kay Jane at Tita Beth. Ilang hakbang lang naman ang layo ng bahay namin sa bahay nila Jane, kaya mabilis akong nakauwi. Kinabukasan, isang masamang balita ang narinig ko mula kay Lola Mirna. Naaksidente daw sa motor ang kuya ni Jane na si Kuya Michael. Kritikal ang naging lagay nito at makalipas ang isang araw binawian ito ng buhay. Sa takot ko agad kong kinumbinsi sina Mami at Lola Mirna na bumalik na ng Pampanga dahil sa takot na baka isang araw kami naman ang dapuan ng kamalasan, ngunit ayaw pumayag ni Lola Mirna. Si Mami lang ang nakumbinsi kong bumalik ng Pampanga. Nakakalungkot mang isipin pero kailangan. Lubos akong nakiramay sa aking kababata at kay Tita Beth. Nang mailibing ang kuya ni Jane na si Kuya Michael, agad na kaming bumalik ni Mami sa Pampanga. Hiling ko na sana sa susunod na pagdalaw namin kay Lola, matuldukan na ang kamalasan na dumapo sa Cebu. Ayon kay Lola, patuloy pa rin daw itong nangyayari. Ang misteryong bumalot sa Cebu ay madaling sabihin na gawa-gawa lang, ngunit ang sunod-sunod na tunog at sunod-sunod na pagkamatay ng mga residente doon ay malaking palaisipan pa rin hanggang ngayon para sa aming mga taga Cebu. Nagkataon lang kaya ito? O totoong nangyayari? Magpasa ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan ang misteryosong tunog na yon. Lagi naming inaalala si Lola Mirna na sana laging ayos ang kalagayan niya doon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking dark experience, Sir Dark. Sobrang nakaka-entertain ang mga story mo. Muli, ito po si Kathy. Thank you in advance kung mapipili. God bless and more power sa channel mo. Kung nagustuhan mo ang story na ito, hit like para maabot natin ang 200 likes para sa video na ito. Kung hilig mo ang mga ganitong klase ng content, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload.